Alright, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan, Batang Maynila to it's. So eto na nga po, meron na pong nasampulan. Sinampulan na ang mga fake news peddlers. Eto mga kababayan pakinggan natin si Dave Gomez ng PCO. Ready? Okay na kayo? Alright. Last Sunday, we issued a stern warning against anyone who would deliberately fabricate and spread fake news over the internet to advance their personal and political interests in this time of energy emergency that they will be held accountable to the full extent of the law. Today, upon the directive of President Ferdinand Marcos Jr., the Presidential Communications Office is giving teeth to our warning. We are initiating the filing of charges against the persons responsible for the Facebook page Malasakit News Pilipinas. Malasakit News Pilipinas for posting fake news in a malicious desire to sow public panic and confusion and undermine public welfare and safety. Ready? Okay. Okay, so yan mga kababayan, meron ng unang sinampulan Etong ano ba pangalan na nito? Ito, tiningnan ko yan mga kababayan Ito pong Malasakit News Pilipinas. Meron po itong 13,000 followers. Hindi ko lang alam kung isa lang ito sa Facebook page nila. Pero tiningnan ko to Grabe mga kababayan, lahat talaga fake news. Fake news po talaga mga kababayan Ginawa ito para magkalat ng fake news. Wala atang balitang totoo to Wala ang balitang legit, puro fake news talaga. Tingnan nyo ito, halimbawa lang pinost 19 hours ago. Pakinggan nyo 19 hours ago, ito yung pinost nila. Tingnan nyo yung kalokohan nitong Facebook page na ito. Okay. Wala na pong face-to-face enrollment dahil aalisin na po ang face-to-face class all-level public and private school only ngayong June 2026. Para Anong kalokohan yun? Wala na raw face-to-face enrollment dahil sa June 2026 wala na raw face-to-face classes dahil daw po sa energy crisis at pagtaas ng pamasahe. Anak ng teteng, wala pong ina-announce sa ganyan ang gobyerno. Grabe, ano pa sinasabi na ito? Tipid sa gasolina at enerhiya ang bansa dahil na din sa energy crisis na nararanasan natin. Tingnan nyo sa post namin ang listahan ng school na walang face-to-face enrollment at class, baka kasama kayo. Okay Saka guys, tingnan ninyo Sa tingin ko itong mga ito, mga AI. AI po ito. AI generated. Listahan ng school, tingnan natin. Pipindutin ko yung listahan ng school Nangya sa Lazada napunta Anak ng teteng yan Yung pinindot ko na listahan ng school, pag pinindot mo dito ka mapupunta sa Lazada. Walang iya. Ibang klase talaga itong na ito. Facebook page na ito. Saka sabi ko sa inyo mukhang AI Ito pa. Ito pa. Ano ba itong kinikwento na ito? Ito naman. Paalala, aalisin na ang reliyong katoliko sa bansa. Para sa kompletong detalye, basahin. Ito pag kinlik ko to, sigurado Lazada to. Kung hindi Lazada, Shopee to. Subukan natin guys Tingnan natin. Lazada na naman Anak ng teteng ka Lazada mga kababayan pag kinlik mo di ba? So ito po ay talagang fake news peddler. Sinasabi na ito, iba ba na raw ang katoliko? Sabi? Sa bansa ang relihiyong Katoliko simula sa buwan ng May. Okay, huwag natin tuloy kasi may sounds pa baka makapiright tayo. Pero sa darating daw na Mayo, aalisin na ang relihiyong Katoliko sa bansa. Ay, loko pala to Ano-anong pinagsasabi nito Aalisin na raw ang relihiyong Katoliko sa bansa. Para sa kompletong detalye, pag kinik ko yan, Lazada ang punta niyan. Huwag na natin i-click. Napopromote lang ang Lazada dito. Tapos no face-to-face enrollment sa June 2026. Tapos yung ito lahat fake news mga kababayan
Ha? Eto, merong big time rollback daw. Good news sa mga kababayan. May inaasahang rollback sa presyo ng gasolina at diesel ngayong darating na April 7. O ngayon po yan. Sa ilang lugar sa bansa. O listahan ng mga lugar na may rollback. Pag kilik mo yan, Lazada po. Ang bagsak ninyo. Ibang klase. Ang rollback daw mga kababayan, diesel 85.50, gasoline 48.9. Iniloloko tayo na ito eh. Kakapagas ko pa lang kagabi. Wala naman rollback eh. Ha? Pero may 85.50. So kung 100 plus, di magkano na lang? Di ba? Kalokohan. Fake news talaga to. Ha? Walang iya talaga itong ano na to. Kaya ito dapat ano eh. Ito pa. Paalala, posibleng i-lockdown ng bansa at magkaroon ng malawakang brownout. Handa ka na ba? O pag tiningnan mo yan, solar panel, lamp, electric fan at iba pa, nagbebenta pa. Lazada at Shopee, walang hiya. Oh, sabi dito, handa ka na din, kakasuhan na kayo. Oh. Eto mga kababayan, itinuluyan na pong kasuhan. Kinasuhan na po itong Facebook page na to at hinahunting na po yung may-ari nito, yung gumawa ng itong Facebook page na ito. Kasi puro fake news eh, mga kababayan eh. Ha? Pakinggan natin si Pakinggan natin itong si NBI Director. Teka muna. Ito. May nasampulan na. Oplan kontra fake news. PCO Acting Secretary Dave Gomez nagsampan ng kaso laban sa Malasakit News Pilipinas dahil sa pagpapakalat ng fake news. Ayan o. Ayon sa PCO, naglabas ang naturang page ng peking balita tulad ng energy lockdown, fuel storage, at emergency lockdown na walang katotohanan. Okay. So, yan ang nasampulan, Malasakit News Pilipinas. Ito pong Facebook page na ito. Ha? Fake news talaga eh, ha? So, ayan po. Ha? At ito pa, hindi lang po yan ang kakasuhan. Pakinggan natin itong si NBI Director. May hahabulin pa po sila. Yun namang mga nagpakalat ng fake news na may malugbang karamdaman si Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan natin si NBI Director, matibay ito, mga kababayan. Pakinggan natin. Ang panawagan namin sa public, yung wala namang pupuntahan yun sa mga fake news na nilalabas natin. And kami, we're serious on that. Hinahabol po namin yung mga nagkakalat ng mga maling balita. Kung maalala ninyo, meron na po tayong mga kinasuhan dyan sa pagkakalat ng maling balita tungkol po sa kalusugan. Kasama na si dyan, si Ngongo, si Serniak. Ayan, nakasuhan na yan. Kaya tahimik na eh. Tahimik na siya, takot na siya eh. Ating pong Pangulo. So dito po sa nagkayak ngayon na may sakit daw po ang presidente. So ano po ang gagawin na We are conducting the investigation already, and if necessary, yung mga charges should be filed also. Sir, yung sa fraudulent, ilan po yung nagreklamo sa inyo? Aling pong, marami po. I received more than 4 na complain eh. So actually, Ito lang mga po si- 6 na complain. ito lang po si Manny Over the Santos. Holy Week, kaya nang nakabakasyon ako, nare-receive ko yung mga message. And yung mga ayun din naman sa ground, binigyan ko na ng orders. In fact, may mga sinusundan na kaming personalities and we're able to identify na rin yung ibang involved. Parang sindikato to. Nako. Si Bugris yan, Bugris. Habulin nyo yung nasa ibang bansa. NBI Director, yung mga nasa ibang bansa, malalakas ang loob nila kasi nasa ibang bansa sila. Parang lakas ang loob nila na hindi sila mapapanagot kasi nga, nasa ano sila eh. Wala sila sa Pilipinas eh. So, habulin nyo yun. Baka pwede namang habulin ninyo. Yun yung matindi na nagpapakalat ng fake news. Yung Bugris. Tapos yung iba naman na nandito sa Pilipinas, yun nga, sinasakyan yung sinasabi niya. Di ba? Yung ginagawa nila, sinishare. So, kumakalat po yung fake news. Sir, anong tingin nyo yung reason behind paninira pa rin sa health ni PBBM kahit na paulit-ulit na tayong nanghuli, Well, wala namang ibang magiging natin dyan, magiging conclusion kundi that is all part of the political game ng mga nagdanais na
hindi maganda sa posisyon ng ating Pangulo. Sir, pwede pong ulit yung ano yung ikakaso doon po sa nagkakalat ng fake news? Well, imbestigahan po muna namin bago natin kasuhan, but at the very least, meron po yan na may cyber violation, may cyber libel po yan eh. And we'll look into the deeper possibilities kung ano pa yung mga kaso pwedeng ilabas po sa atin. So definitely, sir, hindi totoo yung colon cancer, mga ganun, ang daming kumakalat. Well, kung meron, di sana may lumabas na ganyan because that's the obligation of the President to say that eh. And I think paulit-ulit na lang na ganun yung ginagawa. So we have to use the whatever technologies that we have to pin down kung sino yung mga nagkakalat ng maling balita. Speaking of technology, sir, kamusta naman tayo? Nakaka-level na ba tayo? Ano na, may mga upgrades tayo and I hope the Congress will help us to give us the budget to procure yung mga technologies para masabayan natin yung mga gumagamit ng troll farms, mga fake news, saka more importantly yung mga financial scam na ginagamit yung modern technologies natin. Okay, so ayan mga kababayan, NBI Director, Matibag. So habulin nila yung mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa karamdaman di umano ni Pangulong Bongbong Marcos. At yun nga, binanggit ko si Bugris. Ang dami mga kababayan na sumasakay doon sa sinasabi ng Bugris na wala ka sa loob kasi nga po nasa ibang bansa. Pero sabi kahit nasa Dubai pwede nyo raw i-report. So yan mga kababayan, ako nasampulan na. Nasampulan na yung isa. At marami pang susunod dyan. At ito, sabi ni Yusek Claire Castro, kolektahin ang mga video at peking post sa social media at isumite sa Malacanang para kakasuhan ang mga responsable. Ako, meron na akong mga kinontent. Siguro pwedeng gawing ebidensya yung laban dun sa mga tulonggis na yon. So, ano lang kayo, screenshot lang ng screenshot. Kolektahin nyo yung video, i-download ninyo para managot itong mga fake news peddler na nagpapakalat ng fake news sa kalusugan ni PBBM. Sila po ay habulin at kakasuhan ng Malacanang. Paktay kayo. Magsitago na kayo. Bakit kasi gusto nyo magkalat ng fake news? Diba, bakit hindi nyo na lang hintayin yung 2028? Ba't hindi nyo na lang hintayin yung eleksyon? Hindi kung ano-anong paninira ang ginagawa ninyo. Diba? Ibang klase talaga. Kasi mga kababayan, naging hanap buhay na ito na mga na mga nagpapakalat, yung mga trolls, naging hanap buhay na nila yan Kaya fake news dito, fake news doon, kabi-kabila, puro kasinungalingan, puro misinformation at disinformation yung mga pinagsasabi na ito, mga trolls na ito. At pansin ko halos lahat DDS. Halos lahat po DDS, mga kababayan. Kaya ayan po mga kababayan, ito pong Facebook page sa Malasakit News Pilipinas. Pangalan pa lang Malasakit parang familiar sa akin yung Malasakit. Familiar sa akin yung Malasakit. May kinalaman kaya yung si Mr. Malasakit yan sa Malasakit News Pilipinas na yan. Baka troll ito ng Malasakit. Yung nagsasabing may malasakit. Naisip ko lang. Naisip ko lang naman. Hindi ko naman sinasabi na siya nga ang nasa likod na ito. At ito, yung mga nagkakalat ng fake news tungkol sa kalusugan ng PBBM, meron daw stage 4 colon cancer. Hahabulin kayo at kakasuhan ng Malacanang. So magsitago na kayo. Napapaligiran na namin kayo. Ayan. Yan po ang ating update sa mga oras na ito. Kayong mga nagpapakalat ng fake news, mga wala kayong magawa sa buhay ninyo, manood na lang kayo ng Netflix. Kung ano-ano mga pinagsasabi nyo, mga walang kwenta. Panahon na. Bilang pagtatapos, magbasa lang tayo ilang komento dito po sa comment section. Panahon para patigilin na talaga ang mga iyan at mga pasimuno. Regardless kung makaleni, makasara o makarisa. Ako nakikita ko na sigurado ganyan ang gagamitin sa 2028 election. Mamamayani na naman ang fake news para siraan ang mga kandidato. Kailangan na talagang may managot sa mga fake news. Manawagan sa ehekutibo, kongreso at senado. Kasama ng hudikatura na parusahan na ang mga taong nagpapalaganap ng mga gawa-gawang balita para matigil ang
ang paghalal ng mga di karapat-dapat na pambansang leaders. Dapat na po maaksyonan ng mga fake news. Dapat lang po sobra-sobra na kasi ang ginagawa nila sa presidente. Dapat po kasuhan, agree po ako, lalo na dito sa Facebook, ang dami naninira sa ating magaling na Pangulo. Tama lang po yan, dapat kasuhan lahat ng fake news at please po, pakisama na rin po yung nagpapakalat na mawawala ng kuryente ng 3 buwan. Sige po ma'am, aksyonan po. Okay, so ayan mga kababayan yung mga comments ng ating mga kababayan sa mga mahiling magpakalat ng fake news at ginagawang hanap buhay ang pagpapakalat ng fake news. Magsitago na kayo. Sigurado pagpapanagutin kayo. Hahabulin kayo ng NBI. Habulin kayo ng DOJ. Siyempre, habulin kayo ng ating mga otoridad ng mga kapulisan. So, ilan po muna ang ating update mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Tohits. Ingat po tayong lahat. God bless po.